Sa katatapos nga lang ni Binibining Pilipinas habang tayong lahat ay masaya naman at nagbubunyi sa mga nakoronahan, ang naging multo ko nga this year sa Binibining Pilipinas ay si Ande Mesa na hindi naman talaga may kakaila na most prepared yung kanyang comeback. Marahil hindi siya na-appreciate ng iba, sobrang underrated, pero na-appreciate ko yung talagang binuhos niyang effort at lahat ng binigay niya para dito sa edisyon na ito. Ito na nga ang second comeback niya sa BBP and mas stronger to kaysa dun sa first stint niya. Kung ating naalala noong 2022, isa siyang dark horse, though may mga nakapansin na rin sa kanya. Isa na nga ako doon, napansin ko na siya, pero dahil ang daming magagaling ng 2022, ang daming mong pupuksain, mahirap talaga pumesto na ng crucial pa ng cut. Then eventually, isa nga siya sa mga pumesto nun sa semis, napuksa niya yung mga heavy favorites like CJ Opiasa, Graciela Liman, Cyril Payumo, Josh De Bacolangan, and some other heavy favorites para sa semis. Ganun siya kalakas nun. And ngayong 2025 nga ang husay ng comeback niya from press presentation until finals. And nag-agree ako sa mga pageant fans ngayon na napabilib sa kanyang swimsuit performance kagaya nga nito. At napansin nga rin nila dito yung buhok ni Ann, ang ganda-ganda, same thoughts. Hindi stiff, hindi matigas, sumasabay talaga sa galaw. Same din ang kanyang lakad na improved nga from her last stint. And true naman talaga na aliw ako sa swimsuit performance na nun. Sabi ng karamihan ng mga pageant fans, this year ang naging downfall daw ni Anna yung kanyang evening gown. Pero dehins for me dahil na-appreciate ko yung evening gown performance niya, especially yung kanyang gown. Dahil nga for me, very regal ang datingan. Sinabayan pa nga ng kanyang ora-ora at ng kanyang performance. Dun pa nga lang, hook na ako. Naitawid din naman niya ang kanyang Q&A, however, sobrang sikip lang talaga ng laban at hindi na siya maiakyat. Mukhang wala rin koronang bagay sa kanya, even runner-up spot hindi nga rin maibigay. Kaya naman sadly this year, hindi nga nasuklian ang effort niya. Pero maganda naman doon. Unlike ng ibang mga nakasagupaan niya noong 2022, sa kanyang pagbabalik ngayon, pumasok ulit siya sa semis. Hindi nga in place, panalo pa rin. Kaya pa naman ang edad niya na patunayan niya yung loyalty niya sa Binibini. At kung nanaisin nga sana maging inspirasyon niya yung ibang mga kabatch niya noong 2022 na nag-crossover sa ibang pageants at nakakorona, para nga dumating din ang araw na hindi na natin siya multo in Philippine pageantry.